Muli ang ating po mga Bible sa Philippians. Medyo pakihina ng kaunti ko yung microphone na ito. Nag-feedback. Basahin po natin ang verses 1 to 11 na lamang po. Verses 1 to 11. Philippians chapter 1, verse 1 to 11. Nakita na po ba isang malakas na say amen? Amen. Verse 1. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons, to kayo po. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from our Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. Verse 4. Always in every prayer of mine, for you all gifting and rest in joy. For your fellowship in the gospel from the first day until now. 6. Being confident of this very thing, that the privilege of God of good work in you, until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmations of the gospel, ye all are partakers of my grace. Verse 8. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Verse 10. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere in doctrine till the day of Christ. Verse 11, all together ready, read. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito, sa hapong ito. Tunay na dakila ka. Tunay ang iyong kabutihan katapatan sa amin ay talagang hindi po magmamaling. Salamat po sa kabila ng aming pagkukulang, nananatili po kayong tapat sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa na sila po ay nagpapatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Dalangin ko po aming Diyos, kayo po ang magbigay sa kanila ng pagpapalang spiritual, physical at financial. Salamat po na sinabi po ni Brother Luis ang ika-52 kaarawan sa kanyang pong buhay. Salamat po sa inyong pong kabutihan, katapatan sa kanya at sa kanyang pong asawa at mga anak. Nawa po Panginoon, kayo pong patuloy na magpala po sa kanila, magbalik ng pagpapala po sa kanila. Sa oras na ito, aking din pong dalangin, itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinihiling, kundi may taasan yung pangalan, ikaw siya maluwalhati at maparangalan. At sa hapong ito, dalangin din po namin, igawat mo po aming Diyos ang patuloy na kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At dalangin ko po aming Diyos na ang bansang ito, ilayo mo po sa namang gawa ng kaaway. Dalangin po namin na huwag po matuloy, huwag maaprubahan ang SOGI bill. Dalangin po namin na huwag maaprubahan ang divorce at ang same-sex marriage. Dalangin din po namin na kami po ay samahan mo po sa paglilingkod po sa inyo. Banal Espiritu, puspusin mo po kami at dalangin ko po na kayo po ang patuloy na magpala dito sa inyong pong gawain. Salamat po Ama sa mga panalangin po namin na inyo po sinagot. Binabalik ko po sa iyo Ama lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon po, pwede na pong magpo. Verse 7. Tingnan po muna natin ang verse 7 mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi po dito sa verse 7, even as it is meet for me to think this of you all because I have you in my heart. Sa ibang lingwahe po mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin po nitong I have you in my heart, ito po ay I love you. Yung po ibig sabihin po niyan. Diba? I have you in my heart. Kaya nga naman, napasagot ni Brother Luis. Okay, si Sister Ruth. So yun po, at yun po ang ibig sabihin niyan.
tunay naman po yun, kapag talagang isang tao ay nasa puso mo. So, kung talagang mahal mo yung isang tao, siya talaga yung nasa puso mo. Ano, Brother Jason? Right. Okay, so, right. So, this afternoon po, mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe this afternoon, sabi po ng verse 4, always in every prayer of mine for you all making requests with joy. The prayer of Paul. Ito po yung panalangin po ni Pablo. Masarap talaga kapag meron kang pinagpipray. Tama ba? Ano, Brother Roland? Masaya ba kapag meron kang pinagpipray? So, sa ating pong buhay, nais po ng Diyos na tayo po ay manalangin. Kaya nga po, sabi po ng Luke 18 verse 1, and he spake a parable to them unto this end, that men ought always to pray and not to faint. At sinabi pa rin po ng Matthew 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ito po ay utos ng Diyos sa ating lahat na tayo po ay dapat laging manalangin. So una, mga kapatid, mga minamahal, na talagang ang panalangin po ni Paul, sabi po ng verse 4 and 5, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now. So, ang prayer po ni Paul is for the saints. Ang kanya pong panalangin, ang prayer ni Paul ay para sa mga banal, para sa mga kapatiran. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I pray na ipinagpipray po ng bawat isa. Pag-pray nyo po na ang ating mga kapatid sa mananampalataya. So kayo po ay aking po ipinagpipray gabi-gabi. At maging si Pastor Sosaman ay aking din po sinasama sa prayer. At ang iba pang mga kapatiran sa Lemery. So I pray na ipinagpipray nyo po si Brother Romel, ipinagpipray nyo si Ate Ruth, si Brother Edwin. So ang bawat isa po sa atin sana ay ipinagpipray. Hindi yung tayo ay matutulog sa gabi and then mananalangin niya tayo pero para sa ating sarili lang. Diba? So dapat ang ating pong prayer not only for ourselves but also for the saint. Ang ating pong prayer ay hindi lamang sa sarili natin, kundi sa bawat mananampalataya, sa bawat kapatid sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ay hamon sa ating lahat. Hamon na talagang ipag-pray, sapagkat hindi po talaga madali ang buhay bilang isang mananampalataya. Hindi po madali ang buhay ng isang Kristiyano. Meron po tayong laban. Kaya pray for one another. Ito po ang utos sa atin ng ating Diyos, ng Panginoon Jesus. Ipag-pray ang bawat isa. So, ipag-pray nyo po na talagang bigyan pa si Brother Luis ng kalakasan. Diba? Ipag-pray nyo po na meron pong sumunod pa dito song leader. Ipag-pray nyo po na meron pang mga magtuturo sa BI. Ipag-pray nyo po na meron pa magturo sa Sunday School. So napakahalaga po ng prayer. So mga kapatid, dito si Pablo, nandoon siya sa kulungan, pero nagagawa pa rin niyang manalangin. Si Pablo na mayroong kahirapan, pero nagagawa pa rin niyang manalangin at alalahanin pa yung mga nasa labas, yung mga kung sino yung malaya. Diba? So ang kanyang inaalala, ang kanyang pinagpipray ay hindi ang kanyang sarili. At ang pinagpipray ni Pablo sa kabila ng kanyang kahirapang pinagdadaanan, pag-uusig, ay yung mga nasa labas, yung mga taga-Philippian Church, yung mga mananampalataya sa Philippians. Kaya sa ating pong buhay, hindi tayo pwedeng magdahilan. Hindi tayo pwedeng magdahilan, gumawa ng excuses na sasabihin natin pagod tayo kung bakit hindi natin magawa mag-pray. Hindi natin pwedeng gawing dahilan, excuses, na tayo ay masama ang pakiramdam, kaya hindi natin magawa mag-pray. So, masama man ang ating pakiramdam, dapat yun nga, kung masama pa rin pakiramdam natin, yun ang dapat, yun yung oras na tayo dapat manalangin. Dito ay pinakita po ni Pablo
na kahit siya ay nasa kahirapan, nakakulong at may tanikala, ang kanyang prayer hindi sa kanyang sarili na siya'y makalaya, ang kanyang prayer ay kundi para sa mga mananampalataya. Amen? So, ang prayer po ito ni Pablo, makikita po natin dito, Paul prayed for the saints. Sabi po ng verse 9, tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 9, "In this I pray, that your love may abound." So, Paul prayer for the saints that their love may abound. Napakahalaga talaga na dapat ipag-pray natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Nung yung kanilang pag-ibig sa gawain, yung kanilang pag-ibig kay Kristo ay sumagana. Yung kanilang pag-ibig kay Kristo sa Diyos ay lumaling. Sapagkat katulad ng nasabi ko na po kaninang umaga, napakababaw ng pag-ibig ng mga mananampalataya ngayon. Ito po ay napakahalaga na dapat nating ipag-pray. Mahalaga ang mga material na bagay sa mundong ito. Mahalaga ang pera, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pag-aaral. Subalit ito ang pinakamahalaga sa atin bilang tayo ay mananampalataya. Ipag-pray na dapat ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay lumalalim, sumasagana. Sapagkat, ang sabi po ng Bible sa Matthew, tingnan po natin ang ating pong Bible, kung hindi po nagkakamali sa Matthew 24, "The love of many, for the love of many shall wax cold, because the iniquity shall abound." Yun po ang sinasabi po ng mga talata sa Matthew 24, verse 12, I think. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 24, verse 12. Tama po ba? Verse 12. "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Ito po ang nangyayari sa ating pong panahon ngayon. Palamig ng palamig, malamig pa sa yelo ang pag-ibig ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano sa ating Diyos, kay Kristo at sa kanyang gawain. Hindi po nag-iinit. So malamig ang kanilang pag-ibig. Mga kapatid, mga minamahal, pray for them. Ipag-pray po natin na ang pag-ibig ng mga Kristiyano ngayon ay talagang uminit upang magawa nila na talagang sila ay magtiis at magpagamit at maglingkod sa ating Diyos. Pray for them that their love may abound. That their love may abound. Huwag nating hayaan na opo sa ating panahon ay talagang iniquity shall abound, padami yung mga masasamang tao at yung kasamaan sa ating paligid ay talagang talamak ang mga kasamaan sa ating paligid, mga patayan, droga, nakawan. So delikado yung ating panahon na ito ay nagpapalamig sa pag-ibig ng mga Kristiyano. Pinalalamig nito ang pag-ibig ng mga Kristiyano. Kaya I pray mga kapatid, kung kaya nyo din lamang isa-isahin ang pangalan ng mga mananampalataya, kunting tiis, sakripisyo. Diba? Ipag-pray po natin sapagkat talagang hindi natin masasabi na talagang malalim ang kanilang pag-ibig sa Diyos kay Kristo kung ikaw ay na-offend and then aalis ka na. So yun po yun. Diba? Na ikaw ay na-offend tapos ipapakita mo sa maraming tao, sa maraming mananampalataya, wala ka na sa mood dahil ikaw ay offended. So dapat marunong tayo, matuto tayo kontrolin ang ating emotion. Huwag nating ipakita sa napakaraming Kristiyano, sa napakaraming mananampalataya. Kasi baka sabihin pa ng ibang Kristiyano, ay ganito pala dito. Diba? So, kapag ganun po ang ating attitude, yung ating pong pag-ibig kay Kristo ay hindi po lumalalim. Hindi sumasagana. So makakita man tayo ng mga Kristiyano nakaka-offend, tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Diba? At magpalakasan tayo sa isa't isa. Magsabihan tayo, mag-aralan tayo sa isa't isa. So yun po ang prayer po ni Paul. Prayer for the saints that their love may abound.
1 Thessalonians chapter 3, verse 12. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Di baling humaba ang inyong pong prayer sa gabi. Ang mahalaga, may pag-pray po ang mga kapatiran. Hindi lamang yung ating sarili. Verse 12, and the Lord make you to increase and abound in love, one toward another, and toward all men, even as we do toward you. So mga kapatid, ito po, pinag-pray din po dito ni Apostol Pablo sa Thessalonians na kanilang pag-ibig ay sumagana sa bawat isa, abound in love, one toward another. Amen? Sapagkat ang ating pong panahon ngayon ay talagang delikado, ay marami pong mananampalataya ng lalamig. Nanlalamig ang maraming mananampalataya. Maraming ginagawang strategy ang ating kalaban na si Satan upang ang pag-ibig ng Kristiyano ay mawala sa Diyos kay Kristo. Upang ang pag-ibig ng mga Kristiyano ay mapunta sa mga bagay sa mundong ito. Pray for one another po. Pray for one another. That their love may abound. And then balikan po natin ang Philippians chapter 1, verse 27. Philippians chapter 1, verse 27. Sabi po dito, only let your conversations be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Prayer for the saints, that their life be as it becometh the gospel of Christ. Na ipinagpipray po ni Pablo na ang buhay ng mga mananampalatayang ito ay maging katulad ng buhay ni Kristo. Ipinagpipray po ni Pablo na talagang sila po ay makapagpatuloy doon sa kanilang panibagong buhay. Na talagang ipinamumuhay nila yung buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, mahirap talaga maging Kristiyano. Nakikita natin ang ating mga kapulaan, nakikita natin na talagang tayo ay mayroong kapintasan sa isa't isa. Pero sino bang wala? Sino bang walang kapintasan? Sino ba ang perfect? Wala naman. Walang perfect. Lahat tayo ay may pagkukulang, may pagkakamali, may kapintasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa halip na tayo mamula ng mamula, di ba? Sa halip na tayo talaga magreklamo na magreklamo, pray for them. Pray for their life na talagang mabago at talagang umayon sa kalooban ni Kristo. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may kapintasan. So mga kapatid, mga minamahal, prayer for the saints that their life be as it becometh the gospel of Christ. Gaganda ang buhay natin kung talagang tayo po'y nagpapanalanginan sa isa't isa. Ang prayer, ang ating kung dapat ipag-pray ay ang buhay. Amen? Buhay ang dapat ipag-pray, hindi ang patay. Wala nang pag-asang mabago pa ang buhay ng isang patay. Wala sa Bible na talagang utos ng Diyos na ipag-pray mo ang isang patay na. Amen? So mga kapatid, sapagkat ang buhay, sila ang may pag-asa. Sila ang may pag-asang mabago ang buhay. Pray for the saints that their life be as becometh the gospel of Christ. Then, next, ang sabi pa ng verse 21, mga kapatid, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang prayer pa ni Pablo for the saints, pray for the saints that their loyalty, to have loyalty to Christ. So, ipag-pray po natin. So, hindi nag-pray si Pablo ng inyong loyalty sa akin. Di ba? Pero ipinapakita ni Pablo na yung kanyang katapatan, siya ay tapat kay Kristo. So, mga kapatid, ipag-pray natin na ang bawat isa ay maging tapat kay Kristo.
Kung magiging tapat ang bawat isa kay Kristo, magagawa ng bawat Kristiyano talaga maging tapat. Kasi may mga Kristiyano sa ating panahon ngayon, hanggang ngayon, nakakapagsinungaling pa rin eh. May mga Kristiyano na hanggang ngayon, hindi nagsasabi ng totoo. Parang sa isang tahanan, minsan ang isang anak para makapaglaro lamang, para makakunik lamang sa internet, ay nagawa ng lusot, di ba? Nagawa ng pagsisinungaling para makaalis lamang ng bahay. So para bagang minsan, masakit namang isipin, para bagang minsan yung kasama sa bahay, ginagawang tanga. Yun yun. So kasi nga, masisinungaling pa. Halimbawa, si Brother Edwin. Di ba, Brother Edwin, sa inyo may internet? Ay, tama, may internet sa inyo. Ngayon, Brother Edwin, let's say for example, galit sa iyo yung mga kapatid, tapos itinago, pinalitan ng password. Di ba? So, syempre, may ka na hindi ka nakakonect. Tama. Baka sabihin mo naman, nagkadapat naman ang aking mga kapatid na ito, ano? So ngayon, para lamang ito makapag-internet, magpapaalam ka. Sasabihin mo, punta muna ako dito sa ating kapitbahay, ako yung mag-charge. Isipin mo nga yun, Brad. Mag-charge ka sa kapitbahay ninyo. Bakit? Wala bang saksakan sa inyo. Di ba? So meron po minsan, ganun po mga Kristiyano. Minsan, makalusot laang ay nagawa ng dahilan ng sisinungaling. So hindi po maganda yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pray for the saints that their loyalty must be to Christ. Na kanilang katapatan na sila po ay maging tapat kay Kristo. Amen? Maging tapat kay Kristo. Kaya sana kung tayo po'y Kristiyano, iwasan ang magsinungaling. Iwasan. Hindi po maganda. So yan po ay talagang sabi nga, wala pong lihim na hindi nabubunyan. Walang lihim na hindi nabubunyan. Okay? So yun po. Pangalawa mga kapatid, sabi po ng Romans chapter 10 verse 1, not only prayer for the saints, but also prayer for the salvation. Romans chapter 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Mga kapatid, ipinag-pray mo ba yung magulang na sila'y maligtas? Ipinag-pray mo ba yung mga kamag-anak na sila ay maligtas? Mga kapatid, hindi nakakapagligtas ang prayer. Pero, sana ay nandoon yung ating desire na sila ay isama natin sa ating panalangin na sila po ay maligtas. Maligtas. So ito po ang prayer ni Pablo. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So ang pinagpipray ay ang buhay, hindi patay. Ipag-pray po natin ang ating magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, katrabaho, na sila po ay maligtas. Sama po natin sa ating panalangin na sila ay maligtas. Upang makita naman ng Diyos na tayo ay meron ding passion, meron tayong awa sa mga kaluluwang napapahamak sa impyerno. Amen? So ipakita po natin. So ipag-pray po natin ang mga buhay, ang ating mga kamag-anak. Hindi na lamang yung puro na lamang patungkol sa school, hindi naman masama. Patungkol sa trabaho, hindi po yung masama. Diba? Patungkol sa increase ng ating sweldo, hindi po yung masama na madagdagan ang ating sweldo. Hindi po masama na talagang madagdagan ang ating baon. Yun yun. Pero sana, meron din tayong prayer na maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Next. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren,
by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, pangatlong prayer po dito ni Pablo na makikita natin, prayer for the service or servitude, na dapat ang mga kapatiran ipag-pray natin na sila ay maging gagamit-gamit sa gawain ng Diyos ni Kristo. Ipag-pray natin ang ating mga kapatid na talagang sila ay magpagamit. Sapagkat kung kayo po ay naniniwala, say amen, kayo ba ay naniniwala na naglilingkod ay pinagpapala? Amen. Kayo ba ay naniniwala na kapag walang paglilingkod ay walang pagpapala? Amen. So kung kayo po ay naniniwala na kapalit ng ating paglilingkod ay pagpapala, ipakita natin sa kanila na tayo po'y may kagalakan sa paglilingkod at ipag-pray po natin sila na sila din po ay talagang magkaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon. Ito po yung ating purpose. Talagang we are saved to serve. Naligtas po tayo upang tayo po ay maglingkod kay Kristo. Which is your reasonable service. Paglilingkod po yan. Ipinagpray ni Pablo upang ang gawain ni Kristo ay talagang magpatuloy. So, mga kapatid, ako ay pinagpray ni Pastor Sosa na balang araw nga ay magpastor. Wala namang masama kung ipag-pray talaga kayo na kayo ay tawagin din magpastor. Tama po ba? Masama ba yun? Ang masama kung kayo ipag-pray ko na kayo magnakaw, yun po, masama. Diba? Pero kung kayo po ipag-pray ko na kayo maging kagamit-gamit pa sa gawain ni Kristo, maganda po yun. Amen? Yun po yung talagang the best decision and wise decision na ating magagawa sa ating buhay. Ang magpagamit o maglingkod kay Kristo. Prayer for the service or servitude. Pag-pray po natin, sapagkat kung hindi sila gagamitin sa gawain ng Diyos ni Kristo, sino ang gagamit sa kanila? Tama ba? Kaya sana po ipag-pray po natin ng mga kapatiran, ang ating mga kabataan, ang ating mga young people. Ipag-pray po natin sila. Mahirap naman isang araw makita natin sila na talagang napasama o napahamak ang kanilang buhay dahil wala sa paglilingkod. So ipag-pray po natin. Mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, napakahalaga po ng prayer. Prayer is essential. Amen? Napakahalaga po. So ang ating pong Panginoon, sabi po ng Matthew 26, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 26 verse 36. Matthew 26 verse 36. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. Kapatid, si Kristo ay nanalangin. Bakit tayo? Minsan ayaw natin mag-pray. Diba? Si Kristo nga nag-pray. Kaya sana maging ganun din po tayo, na tayo po'y manalangin. Verse 39, tingnan po ninyo ang pong Bible. And he went a little farther and fell on his face. At talagang si Kristo po sa kanyang pong pag-pray, talagang siya po ay may paglubod. Na talagang siya po ay yumuko. Diba? On his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. So, not as I will, but as thou wilt. So mga kapatid, mga minamahal, si Kristo ay nanalangin. Kaya sana huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa na tayo po ay mag-pray. Ito po ay napakahalaga. Utos nga po ito ng ating Diyos. Verse 40. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and said unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? So, hinihingi po talaga sa atin ng Diyos ni Kristo. Isang oras nga ito eh.
Pero ang mga Kristiyano ngayon, ilang minuto? Ilang minuto kayo mag-pray? 1 minute. Baka yung iba, seconds, tapos. Diba? So, kung makakakalahating oras, maganda po, hindi po yun kalabisan. Kung umabot ng 1 oras, hindi pa rin po yun kalabisan. Then tuloy po natin 41. Watch and pray that ye enter not into temptations, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Then 42, he went again. So ito po, the second time and prayed, saying. So ipinakita po dito, hindi lamang isang beses siya nanalangin. So nanalangin po siyang muli, "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." O nakakailang beses kayo mag-pray sa gabi? Isang minuto na nga, isang beses pa. Diba? Pero si Kristo, hindi lang isang beses. Tingnan pa po natin, verse 44. Verse 44, and he left them and went away again and prayed the third time. 3 beses siyang manalangin sa isang gabi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng prayer. Ipinakita sa atin ni Kristo 3 times in one night, sa isang gabi, siya ay nanalangin. Ako po, lagi ko pong prayer, matapos ko yung tungkulin o yung takbuhin na ibinigay sa akin. Matapos ko na maayos yung buong prayer ko, ang prayer ko ay talagang ako ay mailayo sa tukso. Yung po ang prayer ko, at huwag akong pabayaang mahulog sa tukso. Yung po ang prayer ko. At ang prayer ko po ay talagang habang nandito sa mundo ay ako po ay gamitin sa gawain. Yun po yung prayer ko para sa aking sarili. Bukod yung para sa aking sarili at bukod din yung para sa inyo. So ganoon din po si Pablo. Siya po ay nananalangin, meron din siyang pangsariling panalangin at meron din siyang panalangin para sa mga kapatiran. Kaya huwag po tayong magsawa. Ito po ay pinakita ni Kristo sa atin na talagang prayer is essential. Not only essential, but prayer gives us encouragement. So kayo po ay nagpe-pray. Amen po ba? So ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Bilangin nyo nga po, bibigyan ko kayo ng 1 minuto, bilangin nyo nga yung mga answered prayer. Bilangin nyo nga po yung mga answered prayer. I think hindi nyo na mabilang. Kaya I pray, huwag po nating subuan, huwag nating pagsawaan ang pagpipray. Kasi ang Diyos ay laging sumasagot sa ating panalangin. Marami na po akong sinagot ng panalangin ng Diyos. At yung mga panalangin na inilapit sa akin ng mga kapatiran, Pastor, pakipray nga po. So ako naman ay natutuwa at sinasabi kong thanks be to God. Ang pasasalamat, ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Ako ay instrumento lamang para magamit sa gawain ni Kristo. Kaya huwag po nating pagsawaan o sukuan na tayo po'y manalangin. Ipag-pray ang inyong mga mahal sa buhay na sila ay maligtas. So ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Kaya nga po sabi ng Luke 18 verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So ito po yung magbibigay sa atin ng lakas. Magbibigay ito sa atin ng lakas. Sapagkat tunay na Diyos ang ating tinatawagan. Tunay na Diyos ang ating nilalapitan. Amen? And then, the last, mga kapatid, prayer is expression of our humility. Prayer is expressions of our humility. Kapag tayo ay nagpe-pray, ipinapahayag natin sa Diyos na tayo ay nagpapakumbaba, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating pasasalamat.
Sa ating buhay, napakarami ng ating dapat ipagpasalamat. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us continue in prayer. Let us continue to pray for one another. Tayo po natin tuloy. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa oras na ito na kami po ay nakapag-aral po muli ng inyong pong banal na salita. Salamat, tinutuloy mo po ang aming pong prayer, ang aming pong panalangin. Salamat sa mga answered prayer po namin. Salamat na kami po ay nagagamit sa inyong pong gawain, sa inyong pong kalulatian. Nawa po Panginoon, patuloy mo po kami samahan sa aming pong paglilingkod. Puspusin mo po kami, Banal na Espiritu, pagkalooban mo po kami ng knowledge, wisdom, understanding, sa inyong pong banal na salita. Dalangin ko po aming Diyos, ang mga kapatiran na lalamin, ang mga kapatiran na talagang nanghihina. Nawa, bigyan mo po sila ng lakas upang makapagpatuloy. Nawa, ang kanila pong pag-ibig sa iyo ay sumagana at lumalim. Na talagang unawaan nila at intindihin ang kanilang puso kung talaga bang sila'y tunay na nagmamahal sa iyo. Nawa po Panginoon, ang bawat salita na nahayag ngayon ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Nawa ito po ay natanggap ng mga kapatiran na mayroon pong kagalakan sa kanila pong mga puso. Salamat po sa kalakasan espiritual na patuloy mo pong binibigay sa amin. Ama, sa inyo ko po pinagkakatiwala ang gawain at ang buhay po namin ay sa inyo din po namin ang pinagkakatiwala. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po namin po ng Jesus. Amen. Salamat po sa isang buhay mo tumatang kayo dito ngayon para sa ating